Mga hayop na wala dapat sa Pilipinas pero nabubuhay na dito. Pinoy's World TV. Number 15, Nile Tilapia. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang isa sa pinakapamilyar na isda sa hapagkainan ng Pilipino ay hindi talaga native sa Pilipinas. Ang Nile Tilapia or Oreochromis niloticus ay isang deep-bodied freshwater fish na nagmula sa Africa. Karaniwan itong kumakain ng phytoplankton, algae, detritus at maliliit na aquatic organisms. Kaya nitong mabuhay sa lawa, ilog, reservoir, irrigation, kanal at maging sa bahagyang maalat na tubig. Isa pa sa sikreto ng tagumpay nito ay reproduction. Ang babaeng tilapia ay nagpoprotekta ng mga itlog at maliliit na anak sa bibig nito. Sinimulang ipakilala sa Pilipinas ang mga tilapia noong 1950 upang palakasin ang fisheries production. Kaya sa aspetong pagkain at kabuhayan, napakalaki ng naitulong nito. Ngunit bilang non-native fish, may ecological downside. Kapag nakatakas sa natural na waterways, maaari itong makipagkompetensya sa native species para sa pagkain at habitats. Number 14, Golden Apple Snail or Golden Kuhol. Kung lumaki kayo malapit sa palayan, siguradong nakita ninyo ang kulay pink na kumpol ng itlog na nakadikit sa mga halaman at ibabaw ng tubig. Yan ang signature ng Golden Kuhol or Pumasea canaliculata. Nabubuhay ito sa mababaw at mabagal na tubig gaya ng palayan, kanal at pond. Kumakain ito ng malalambot na aquatic plants, algae at organic material, pero gustong-gusto rin itong ang murang punla ng palay. Ang nakakagulat, hindi ito native sa Pilipinas. Pinakilala ito noong bandang 1982 bilang murang source ng protein at potensyal na pagkain at negosyo. Ang magandang plano ay nauwi sa malaking problema nang makatakas at dumami ang mga kuhol sa palayan. Ayon sa isang 2026 UPCIDS report, sa matinding infestation ay maaaring umabot sa 90% ang pagkawala ng rice crop sa ilang bahagi ng Mindanao dahil na sa pagkain nito sa mga punla. Kaya mula sa potential food source, naging isa ito sa pinakakilalang agricultural pests sa bansa. Number 13, Giant African Land Snail. Yung malalaking kuhol na gumagapang sa garden pagkatapos umulan? Posibleng hindi sila original na Pilipino. Ang Giant African Land Snail or Lysachatina fulica ay may mahaba at cone-shaped na shell at mahilig sa mamasa-masang lugar, halamanan at sakahan. Napakalawak ng diet nito. Ayon sa USDA, maaari itong kumain ng mahigit 500 na uri ng crops at ornamental plants, habang kumakain din ito ng nabubulok na halaman, fungi at algae. Mas kakaibang history nito sa Pilipinas. Ayon sa UPCIDS, pinakilala raw ito noong 1942 ng Japanese Occupation Forces bilang pagkain. Ngunit sa tropical climate ng Pilipinas, mabilis itong dumami at naging peste. Kaya bagamat mabagal itong gumapang, hindi mabagal ang pagkalat nito. Bukod sa pinsala sa halaman, maaari rin itong maging host ng parasites, kaya hindi magandang idea ang basta paghawakan sa malalaking wild snails na ito. Number 12, Mosquito Fish. Maliit, ordinaryo at mukhang walang kayang gawin. Pero ang mosquito fish ay isa sa pinaka magandang halimbawa ng isang introduction na may magandang intensyon, ngunit may hindi inaasahang resulta. Ang Gombusia ay maliit na live-bearing fish na kayang mabilis dumami. Kumakain ito ng mosquito larvae, zooplankton, aquatic insects at iba pang maliliit na organism. Dahil dito, dinala ito sa Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano upang makatulong sa pagkontrol sa lamok at malaria. Ang problema, hindi lang mosquito larvae ang kinakain ito.
Ayon sa UP Diliman Institute of Biology, opportunistic at aggressive competitor ang mosquito fish at maaari nitong kainin o saktan ang itlog at fry ng ibang isda at makaapekto sa native aquatic fauna. Ibig sabihin, ang biological control pwedeng magkaroon ng reverse effect kapag ang pinakilalang predator walang pinipiling menu. Kaya bagamat may benefit itong pagkain ng larvae ng lamok, hindi nangangahulugang ligtas itong pakawalan sa kahit anong freshwater ecosystem. Number 11. Cane toad. Ang malaking palaka na madalas makita sa bakuran tuwing gabi maaaring cane toad or Rhinella marina, isang species mula sa Amerika. Nocturnal ang cane toad. Lumalabas ito sa gabi at kumakain ng ants, beetles, grasshoppers, snails at halos anumang maliit na hayop na kasya sa bibig nito. Kaya noong 1934, dinala ito sa Negros mula Hawaii upang kontrolin ang beetles na peste sa sugar cane plantations. Mula roon, kumalat ito sa maraming bahagi ng bansa. Pero sa seryosong problema, may malalakas na toxin ng cane toad. Maaari itong makasama sa predator na susubok kumain dito at nakikipagkumpetensya rin ito sa native frogs para sa pagkain at breeding areas. UP Diliman has specifically warned against releasing cane toads as pest control. Kaya ang hayop na dating dinala upang kumain ng peste ay siya ring naging invasive species sa atin. Number 10. Red-eared slider turtle. Mukhang cute, maliit at harmless kapag nasa pet shop. Pero kapag lumaki at pinakawalan sa pond, ibang usapan na. Ang red-eared slider or Trachemis scripta elegans ay madaling makilala sa pulang patch sa magkabilang gilid ng ulo. Semi-aquatic ito at gustong manirahan sa ponds, lakes, swamps at mabagal na ilog kung saan may lugar itong umahon at magbilad sa araw. Omnivorous ito, kumakain ng aquatic vegetation, insects, snails, small fish at iba pang aquatic animals, lalo na habang bata. Hindi ito native sa Pilipinas. Isa itong popular pet species at ayon sa 2026 UP-CIDS report, kabilang ito sa mga terrestrial at freshwater pets na pinaniniwalaang nakatakas o pinakawalan sa paligid ng Metro Manila at ngayon may established breeding population na sa Luzon. Ang problema, pwede itong makipagkompetensya sa native turtles at iba pang aquatic animals. Kaya kapag sawa na sa pet, huwag itong pakawalan sa ilog o lawa. Ipa-adapt sa ibang tao. Number 9. Charu mussel. Hindi lahat ng invader ay may paa, pangil o malaking katawan. Minsan, nakadikit lang sila sa ilalim ng tubig. Ang Charus mussel or Mytelia strigata ay isang dark-colored mussel na kayang bumuo ng napakasiksik na colony sa estuaries, fish ponds at coastal areas. Isa itong filter feeder, kumukuha ng phytoplankton at suspended organic particles mula sa tubig. Naitala ito sa Manila Bay at kalaunan sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Pangil Bay. Pinaniniwala ang maritime transport, kabilang ang biofouling at ballast water pathways ang mahalagang paraan kung paano naipasa ang ganitong marine invaders sa pagitan ng mga bansa. Sa Pilipinas, established na rin ang Charu mussel sa Manila Bay, Lingayen Gulf, Pangil Bay at Apari ayon sa UP-CIDS. May possible economic use ito bilang pagkain o animal feed, pero may malaking problema. Nag-o-overlap ang habitat nito sa native at commercial valuable na green mussel o tahong, kaya maaari itong maging kakumpetensya ng sariling shellfish resources natin. Number 8. Rose-ringed parakeet. Kung isang araw makakita kayo ng kumpol ng matingkad na berdeng parot na malayang lumilipad sa urban area ng Luzon, huwag agad isipin na native Philippine parrot yun ha. Ang rose-ringed parakeet or Psittacula
crameri ay isang adaptable bird na kayang manirahan sa forests, agricultural areas at maging sa malalaking syudad. Pangunahing kinakain nito ang seeds at grains pero kumakain din ng fruits, nectar at insects. Mahilig itong magtipon-tipon sa grupo at gumagamit ng 3 cavities bilang pugad. Isa itong sikat na cage bird. At ayon sa UPCIDS, ang mga populasyon nito sa Pilipinas ay malamang nagmula sa pet trade at escapees sa peri-urban areas ng Manila. May breeding populations na ngayon sa Luzon. Sa ibang bansang nakapasok nito, problema ang competition sa native cavity nesting birds at agricultural crops. Sa Pilipinas naman, kailangan pang mas pag-aralan ang eksaktong lawak ng epekto nito. Pero ang kakayahan nitong mabuhay sa lungsod ang dahilan kung bakit seryoso ang invasion risk nito. Number 7. Finlayson's squirrel. Oo, squirrel sa Pilipinas. Pero hindi lahat na nakikita nating squirrel talagang kabilang sa natural wildlife ng bansa. Ito'y tinatawag ding Calliosiurus finlaysoni. Ito'y native sa mainland Southeast Asia. Isa itong napaka-arboreal na squirrel. Ibig sabihin, halos buong buhay nito ay nasa mga puno. Kaya nitong manirahan sa dense forest, coconut plantations at maging sa mga landscape urban areas. Kumakain nito ng fruits, seeds at iba't ibang plant materials. Pinaniniwalaang dumating ito bilang exotic pet at pagkatapos nakatakas o pinakawalan. Kinumpirma ng UPCIDS na meron ng breeding population sa Luzon. Ang concern ang competition sa native wildlife para sa pagkain at nesting resources, lalo na kapag patuloy itong lumawak ang range. At dahil mabilis kumilos sa puno at kayang mabuhay malapit sa tao, maaari itong kumalat ng hindi agad napapansin. Number 6. Black chin tilapia. Mukha itong ordinaryong tilapia pero ang black chin tilapia o Sarotherodon melanotheron ay ibang klaseng survivor. Native ito sa West Africa at napakahusay nitong mabuhay sa brackish environments gaya ng estuaries, lagoons at mangroves. Kaya nitong tiisin ang mataas na salinity, naglalakbay ng grupo at kadalasang may aktibo sa pagkain pagsapit ng gabi. Pangunahing kinakain nito ang algae-like growth o aufwuchs at detritus. Kasama ito sa mga tilapia na pinakakilala sa Pilipinas simula noong 1950s upang pataasin ang fish production. Ngunit ngayon, naitala na ang lumalaking presensya nito sa Manila Bay. May mga ulat na maaari itong kumain ng fish larvae at maliliit na isda, habang nakikipagkompetensya rin ito sa commercially important fish na brackish water farms. Kaya ang greatest strength nito, ang kakayahang mabuhay sa iba't ibang salinity. Ang siya ring dahilan kung bakit mahirap pigilan ang pagkalat at pagdami ng mga to. Number 6. Midas cichlid. Mukhang mamahaling aquarium fish pero meron ng wild populations nito sa Pilipinas. Ang Midas cichlid or Amphilophus citrinellus ay isang robust at territorial fish na maaaring kulay dark gray, orange o bright yellow. Mahilig ito sa lakes at mabagal na tubig. Omnivorous ito at kumakain ng algae growth, snails, small fish, insect larvae, worms at iba pang organisms sa ilalim ng tubig. Ang species na ito ay bahagi ng ornamental fish trade. At ayon sa UPCIDS, established na ang Midas cichlid sa 7 lakes of San Pablo at Taal Lake. Dahil aggressive at opportunistic feeder ito, maaari nitong agawan ng teritoryo at pagkain ng ibang isda at kumakain ng mas maliliit na species. May economic opportunity dahil maaari itong hulihin at gawing produkto, pero hindi nito inaalis ang ecological risk. At mas magiging interesante ito mamaya dahil may connection ang Midas cichlid sa ating number 1. Number 4. Jaguar
guwapote. Kung may freshwater predator na ayaw mong basta-basta dumami sa Philippine Lake, isa na dito ang jaguar guwapote or Parachromis managuensis. Ito'y malaking siklid na may dark spots na kahawig ng pattern ng jaguar. Maaari itong umabot ng mahigit 60 cm sa maximum recorded length. Gustong-gusto nito ang warm, turbid at minsan oxygen-poor lakes. At hindi ito simpleng omnivore ha. Isa itong highly predatory fish na pangunahing kumakain ng maliliit na isda at macroinvertebrates. Naitala na ang species na ito sa Taal Lake. Sa isang Philippine Biological Investigation, malaking bahagi ng laman ng tiyan nito ay kapwa isda, dahilan upang ikabahala ang direct predation nito sa native fish communities. Ang eksaktong unang pathway nito ay konektado sa human introduction at ornamental at aquaculture movement. Kapag ang ganitong predator naka-establish ng isang lawa, hindi lang pagkain ang inaagaw nito. Mismong ibang isda ay kinakain nito. Number 3. Janitor fish. Noong una, binibili ito para maglinis ng aquarium. Ngayon, sa ilang ilog, parang kailangan ng linisin ang ilog mula rito. Ang tinatawag nating janitor fish ay kinabibilangan ng armored catfish gaya ng Tigoglyphrixis disjunctivus. Balot ito ng matitigas na armor-like plates at may sucker-like mouth. Kayang-kaya nitong mabuhay sa swamp, floodplain at maruming tubig na mababa ang oxygen dahil maaari itong huminga ng hangin gamit ang specialized digestive structures nito. Dumating ito sa pamamagitan ng aquarium trade. Unang naging established ang species sa Pasig Marikina River System at ngayon ay naiulat na sa freshwater ecosystem mula Luzon hanggang Mindanao. Kumakain ito ng algae at detritus kaya useful sa aquarium. Pero sa wild, maaari itong dumami ng sobra. Ang paghukay nito ng burrows ay maaari ring makasira sa riverbanks, habang ang napakaraming population ay nagbabago sa normal na freshwater ecosystem. Isang cleaner fish na naging ecological headache. Number 2. Clown knife fish. Mukhang nilalang mula sa prehistoric aquarium. Mahaba, patag at parang kutsilyo ang katawan, pero hindi na lang ito aquarium pet sa Pilipinas. Ang clown knife fish or Chitala ornata ay isang malaking predatory freshwater fish. Crepuscular or nocturnal ito, kaya mas aktibo sa dapit hapon at gabi. Kumakain ito ng isda, crustaceans at insects at isa rin itong air-breathing fish. Dahilan para kayanin nito ang challenging water conditions. Nakapasok ito sa Pilipinas sa pamamagitan ng ornamental fish trade at meron ng established population sa Laguna de Bay. Dahil predator ito, maaring mabawasan ang maliliit na fish species at maapektuhan maging ang mga isdang economically important. Sa isang PCAARRD forum tungkol sa invasive fishes, kasama ang knife fish sa species na kailangang kontrolin dahil sa epekto nito sa freshwater fisheries. At kapag isang malaking predator ay nakapagparami na sa lawa na kasinlaki ng Laguna de Bay, napakahirap nang ibalik ang sitwasyon sa dati. Number 1. Flower horn cichlid. Isang isda na hindi lamang foreign species, kundi isang hayop na nilikha mismo sa pamamagitan ng selective hybrid breeding ng tao. Ang flower horn ay sikat dahil sa matingkad nitong kulay at malaking bukol o nuptial hump sa noo. Territorial, matapang at highly adaptable ang mga cichlid na ito. Kaya nito kumain ng iba't ibang food items at agresibo nitong pinagtatanggulang feeding at breeding territory nito. Ngunit noong 2026, isang Philippine study ang nagbigay ng babala tungkol sa established flower horn populations sa Lake Sampaloc sa San Pablo, Laguna. Ayon sa researchers, pinaniniwalaang may mga flower horn na nakatakas mula sa breeding facilities noong isang malakas na bagyo. Sa halip na mamatay sa wild, ay
dumami pa sila. Mas nakakabahala, mahusay silang mabuhay kahit sa nutrient-rich at polluted condition ng lawa at nakikipagkompetensya sila para sa pagkain, shelter at breeding grounds. Isa sa mga native fish na maaaring makaranas ng dagdag na pressure ay ang ayungin. At narito ang pinaka-iconic ha. Ang flower horn ay isang prized ornamental fish na ginagawa upang maging kakaiba at maganda sa aquarium. Pero kapag nakatakas sa kalikasan, ang parehong aggression, adaptability at mabilis na reproduction sa hinaharap ng breeders ay maaaring maging dahilan kung bakit napakahirap nitong kontrolin. At iyan ang mga hayop na nasa Pilipinas. Pero dapat wala dito. Hindi masamang mga hayop ang invasive species dahil lang dayuhan sila. Ang problema ay kapag nilagay natin ang isang organismo sa ecosystem na hindi natural na kasama sa evolution nito at bigla itong dadami ng walang sapat na natural controls. Kaya kung may exotic pet kayo, tandaan, wag na wag itong basta pakawalan sa ilog, lawa, gubat o parke, okay? Hay, sa lahat ng nasa listahan, alin ang pinakalagulat kayong hindi pala native sa Pilipinas? I-comment nyo naman below. At syempre, huwag naman kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating maliit na channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, at may Pinoy dito. At syempre, may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!